Welcome back po sa Panahon TV. Mga kababayan, sa puling ito alamin po natin gaano kaya kalaki ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. Ito po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan nandito po ang mapa ng Pilipinas at yung mga kulay po na nandito sa ating mapa, meron po yung corresponding percentage ng chance of rain na makikita po natin dito sa color scale. Ngayon pupuntahan po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo malaki po ang chance of rain sa mga susunod na mga oras. Kabilang po dito ang Central Luzon, ganoon din po dito sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera, pati rin po dito sa ilang bahagi rin po ng Central and Western Visayas at ganoon din dito sa Caraga at pati na rin dito sa may Davao Region. Ang mga areas po na nabanggit ko makakaranas kayo ng 60 to 90% chance of rain sa mga susunod na oras. Yan po ay particularly 1 to 4 hours. Habang dito rin po sa natitirang bahagi po ng Luzon, natitirang bahagi po ng Visayas and Mindanao, inaasahan po natin ang pagkakaroon lamang ng 10 to 30% chance of rain. Ganyan po man, maaari pa po magkaroon ng mga pagbabago, kaya para po kayo mismo ay makita ang mga detalyeng ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito po yung link para mapuntahan din ninyo ang Project NOAA ng DOST. Ngayon po alamin na po natin, ito po kahapon nga po ay tayo po ay nagbantay dito po yan sa kapapasok lamang na bagyong Amang. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kaugnay po yan, alas 11 po ng gabi kahapon, naglabas po ng Public Storm Warning Signals ang Pag-asa. Kabilang po dito, Public Storm Warning Signal number 1, nakataas po yan sa may bahagi po ng Catanduanes. At para naman po sa bahagi po ng Visayas, kabilang naman dyan ang Northern Samar. Para po dito sa mga nabanggit kong areas, makakaranas po kayo ng lakas ng hangin na abot ng 30 to 60 kilometers per hour within at least 36 hours. Pero linawin naman po natin mga kababayan, ito po ay as of 11 p.m. pa po kahapon at mamaya po malalaman po natin kung ano na nga ba ang update ng Pag-asa. Ngayon po alamin na po natin ang update ng Pag-asa tungkol naman po dito sa lagay ng mga dams, lalong-lalo na po yan dito sa atin sa Luzon. Kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din ang Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam na matatagpuan po natin sa Norzagaray, Bulacan. Ayon po sa pinakahuling detalye ng Pag-asa, as of January 15 o kahapon po yan, meron po itong 212.78 meters at mula po ng January 14, meron po yan 212.88 meters. Ibig sabihin po nito ay nagkaroon po ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 10 meters. Sa ngayon po ay good news na rin ang pagbaba sa water level nito dahil may iwasan po natin yung patuloy pa nito nga paglayo sa kanyang spilling level o yung flood season high water level na 210 meters. Ang ikalawang dam po na ating pong babantayan, ito naman po yung Magat Dam. Matatagpuan po natin ito sa bahagi naman ng Isabela. Ayon po sa ating Weather Bureau, kahapon po alas 6 ng umaga, meron po yung 189.55 meters at mula po sa kanyang 189.73 meters na water level noong January 14, nagkaroon po ng pagbaba sa labi ng tubig na umabot ng negative 0.18 meters. Sa ngayon po ay ito'y mas mababa na sa kanyang spilling level na 190 meters. At yung panghuling dam po na ating i-monitor, yan naman po yung Pantabangan Dam na matatagpuan po natin sa bahagi naman ng Nueva Ecija. Ayon po sa Pag-asa, kahapon po alas 6 ng umaga, meron po itong 201.42 meters at mula po sa kanyang water level noong January 14, nung papansin po natin ang pagbaba nito by negative 0.15 meters, kaya po malayo pa ito o below pa rin yan sa kanyang spilling level na 216 meters. Patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga araw, kaya tutok lang, dito lang po yan sa Panahon TV. Ngayon po alamin na po natin magiging mainit kaya o malamig ang lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Narito na po ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito po sa Luzon, dito po sa Baguio City, mababa pa rin po ang temperatura. Maglalaro po yan sa pagitan ng 13 to 21 degrees Celsius. Habang dito naman sa Puerto Princesa ay medyo mataas po, meron po kayong 25 to 30 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas area, sa Iloilo and Bacolod, meron po kayong 24 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman po sa bahaging ito ng Metro Cebu, meron po kayong 24 to 30 degrees Celsius. At dumako naman po tayo sa Mindanao area, sa Metro Davao, meron po yan 23 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi po ng Cagayan de Oro, meron po kayong 23 to 29 degrees Celsius. At bukod po sa lagay ng ating panahon, binabantayan din po natin ang lagay pa rin ng Mayon Volcano. Kaya narito na po ang update mula po yan sa PHIVOLCS.
Kahapon po, January 15, 2015, nakataas pa rin ang alert level 2 sa nasabing bulkan. And for the past 24 hours, wala naman po tayong naobserbahan na volcanic earthquake. At inaasahan po natin na mas mababa na ang panganib ng pagputok nito sa mga susunod na mga linggo. Pero gayunpaman, naglalabas pa rin po ng update ang Pag-asa. Kaya patuloy po kayong tumutok dito po sa Panahon TV para po malaman po natin ang update tungkol sa magiging lagay ng panahon. Dyan po yan sa bahagi ng Albay. At ngayon po, i-check naman po natin itong Taal Volcano, matatagpuan po natin sa probinsya naman ng Batangas. As of January 15, yan po ay kahapon, araw po ng Huwebes, nakataas ang alert level 1. For the past 24 hours ay naobserbahan po ng PHIVOLCS ang 4 na volcanic earthquakes at nagkaroon din po ng decrease in water level and increase naman sa acidity. Marami pang dapat malaman kaya magbabalik pa po ang Panahon TV.